Hello everyone! Kamusta? Kamusta? Welcome pong muli sa Patrings Kusina! Napaka-crispy no? Hindi po yan lechon o malutong na karne ha. Itlog lang po yan na may kakaibang proseso ng pagluluto. Ito ang crispy fried omelette. Tara na at magsimula na tayo! Para sa ating recipe ay kailangan natin ng 5 itlog. Ang nabili ko po ay large eggs. Pero kung walang large eggs, pwede namang medium eggs. Ngayon po, dahil 5 itlog yan, no, ang gagawin ko po ay 1 by 1 ko munang ilalagay sa maliit na bowl yung ating itlog. Saka ko ita-transfer sa malaking bowl. Alam nyo ba kung bakit? Hindi ko din alam. Hindi, joke lang. Just in case lang po na makatsyempo tayo ng bugok na itlog, hindi siya mapapasama doon sa maayos na itlog. Kasi may nangyari ng gano'n na pagkakataon na lahat ng maayos na itlog ay nailagay na natin sa bowl, tapos pagdating doon sa pinakalas na ilalagay natin, bugok pala. Di ba alam nyo naman ang amoy ng bugok na itlog? So sayang lang, maitatapon lang natin lahat yun dahil lahat yun mabaho na. So, ngayon po ay maglagay na tayo ng 1 teaspoon ng patis para mas masarap. Yan. Mas masarap siya kaysa sa asin, promise, pag na-try nyo. Okay, tara, let's na sa ating SOS! Shout out session! Shoutout po kay Helena Bliss, Danilo Jose, and Lordan Lorenzo, Cora Gatdula Cristobal ng Tondo, Manila, Jessel Magbutong, Justin Harry Magwanwan and Harris Magwanwan, Yap Family, Catherine Camara, Michelle Joy Cordero, lokal ng Sampaloc, Distrito ng Rizal. Advance happy birthday din po kay JM Batumbakal sa August 28. So, sa mga kapitbahay niya dyan, alam nyo na, sa August 28, punta na kayo sa bahay niya. Joke lang. Shoutout din po kay Ka Angelo Orayan at kay Hiroshi Iha. Alam nyo po ba, wala pa po akong 500 subscribers noon. Ay viewers ko na po yan sila. At hanggang ngayon, nakasubaybay pa po yan sila. Marami pa po yan sila dyan, pero hindi ko na po kayang isa-isahin pa. I love you all. Mwah, mwah, mwah. Ngayon po ay nakapag-init na tayo ng mantika sa ating medium size na kasirola. Kung nakikita nyo, gumamit ako ng strainer at dun ko binuhos o in-strain ang ating egg mixture. Ayan. So kung nakikita nyo, ang ganda ng itsura ng ating itlog. Malaking tulong to para sa texture ng ating fried omelette. Alam mo yon, yung soft siya inside pero sobrang crispy niya outside. Maraming crispy parts sa ating omelette. Hindi katulad ng pangkaraniwan lang na prinito mo lang. So, di ba, flat lang yun. Ito hindi. Malalaman mo lang yan, te, pagka trinay mo. Yung ating apoy ay kailangan naka-high heat. Pero wag naman sobrang lakas ng apoy na parang tipong umuusok na talaga yung mantika. Umuusok na yung buong bahay natin, no? Wag naman ganun, sobrang lakas. Kailangan matansya nyo yung mantika nyo na pwede na magbuhos ng egg mixture doon sa ating mantika. Parang pinakita ko kanina na naglaglag ako ng konting egg mixture doon sa ating mantika. Nakita nyo nagbubbles na. So, ibig sabihin, okay na yon. So, after 2 minutes, chinek natin kung golden brown na yung ilalim nito. So, hindi pa, kung mapapansin nyo. So, after 3 minutes, uli natin i-check kung golden brown na ang ating fried omelette. Special mention ko po pala si Ma'am Joy Egos dahil nagluto siya at nagtinda siya ng ube mango turon. Tignan mo, sold out ang kanyang tinda kasi masarap po talaga ang ube mango turon. So, ayan, after 5 minutes, after 3 minutes pala kanina, total of 5 minutes, ay i-flip na natin ang ating fried omelette. So, yan, kung nakikita nyo, diba? Ang ganda ng itsura niya. Lahat ng parts sa ibabaw ay sobrang crispy. Ay, wait lang. Baka nanonood ka ngayon sa akin pero hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin mo na po ang subscribe button at ang bell notification para maging updated po kayo sa mga next videos ko po. Paki-like at follow nyo na din po ako sa aking Facebook page. Kapag okay na ang ating fried omelette ay pwede na natin itong hanguin at ilagay natin ito sa ating strainer. Kung wala tayong strainer ay pwede naman tayong gumamit ng kitchen paper towel. Mas maganda yun para ma-drain ang mga excess oils neto.
Okay, sundin lang po natin ang ating step by step. So, kung gusto po ninyo itong gawing business ay meron tayo ditong Java rice or steam rice. Pwede rin naman po yun. Tapos, hatiin lang natin ito sa gitna. So, pag hinati natin ito sa gitna, yung kalahati nun ay 1 serving na po yun. Kasama nung kanin. Ayan. Nakakagutom, no? Itlog lang yan. Kakala mo karne, no? Wala. Itlog lang ho yan. Kaya kapag yan natikman ng mga customers mo, sigurado ko uulit sa'yo yan. Hindi po kasi ang pangkaraniwang itlog lang na prinito mo. Ibang proseso po yung paggawa natin ng ating fried omelette. At saka ang sarap niya. Oh, ang sarap po talaga niya. Alam mo siguro dahil doon sa patis. Hindi kasi lang asin yung nilagay natin patis ang nilagay natin. So first time ko rin gawin yun sa itlog. Nilagyan ko ng patis. Ang sarap pala. Siguro dahil hindi lang alat yung binibigay niya, kundi yung malasa, 'di ba? Malasa yung binibigay. Hindi katulad ng asin, alat lang. Pero yung pagpatis, mas malasa. Dami ko sinasabi. Kakain na lang no. So, ayan, naglagay na tayo ng ketchup at ng mayonnaise para mas lalong masarap ang ating kain. Para sa kumpletong costing ng ating recipe for today ay huwag niyo pong kalimutan na i-click ang icon na yan at basahin niyo pong mabuti ang description box po natin sa ibaba. Kung nagustuhan niyo po ang recipe natin for today ay huwag niyo pong kalimutan na i-like ang aking video, subscribe na po kayo sa aking channel. Kita-kits po tayo next week. Bye-bye!